Mga kapuso, sa mga nagakahitabong pandemya ug kalamidad nga atong ikaatubang karon, unsa kaha ang eksplanasyon ini ug doon na pa ba kahay moabot nga mas dako pang hagit alang kanatong tanan? Atong sayron kana pinaagi sa usa ka feng shui consultant nga si Jean Yu Chua. Ma'am Jean, maayong buntag. Good morning at welcome po sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na po kayo, ma'am? Hi, good morning sa lahat ng taga Mindanao at sa mga kaibigan ko sa Davao. Good morning po sa inyo lahat. I'm Jean Chua. Okay naman po ako dito sa Manila. Maganda naman po yung environment here and okay din naman lahat. Thank you po. Ma'am Jean, unang-una, ngayong taon po na nangyari ang COVID-19 pandemic, did you see this coming at ano po ba ang mga implications nito para sa future? Yeah, actually, etong year 2020, first time natin kasi na-experience tong COVID-19. Kasi pag based sa feng shui chart natin, every year kasi meron tayong pina-follow na flying star chart or feng shui chart. So dito kasi nakikita natin, na-anticipate natin kung ano yung energy flow for every year. Kaya itong pandemic na nangyari sa atin, it's a part of the yung energy flow na nagbabago. Kasi every year nagbabago yung energy. So minsan may lucky energy, minsan unlucky energy. And nagkataon itong 2020, meron tayong violent star. So kung familiar tayo sa flying star, so ito kasi yung sinusundan natin sa feng shui chart. So if we see the violent star in the center, so affected po lahat yan. Any part of the world or any part of the country, ma-feel natin talaga yung mga challenges o mga obstacles or even mga sickness or mga illness or kaya mga arguments. Kaya itong year, even hindi tayo ganun kahanda, pero darating talaga yung mga ganyang problema. So, which is, in positive way, pag tinignan natin is, hindi naman ganun lakas din yung impact sa atin. Kasi at paano, mabilis tayo mag-adapt. So, flexible din tayo. Kaya, na-cook up natin yung mga problema. Yun lang, magtatagal din tong COVID-19 or yung pandemic problem through mga next year or even until sa 2024. Kasi yung energy flow ng feng shui nagbabago. Ma'am, maliban sa pandemya, sinabayan pa ito ng kalamidad na tumama sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ano po ba ang ipinapahiwatig nito? Yung mga calamity or mga problem na dumadating, no? Let's say mga typhoon or mga flood or mga ganun obstacles. This one also part of the challenges for us, no? So which is a natural energy. So hindi din natin pwede sabihin na hindi unlucky yung pag dumadating ng mga yan. So might be it's a flow of energy na nag-change din talaga yung energy flow with the environment natin. Kaya ang kailangan lang natin is lagi tayo maging handa. And since number 6 naman yung nasa gitna next year, so we can have our spiritual power. So spiritual power you can develop through prayers or through positive thinking and positive emotion para maging tayo strong for any challenges na darating. It's either calamity or problem or even mga needles or relationship problem, family problem, any problem that came up for 2021 might be natin yun, masusurpass and ma-overcome natin yun. Basta as long as we need to have that clarity of mind and yung positive emotions in every challenges. Ma'am, bago magtapos ang taong 2020, may worst case scenario pa po bang mangyayari na makakaapekto din sa Mindanao nang sa gayon ay ngayon pa lang ay dapat na naming paghandaan? Actually, itong year-end natin, 2020, we can feel that hindi lang ganun ka-smooth yung flow, but we can survive that challenge. Kasi, we can say that, this sa 2020 na December or going to 2021, mag-end up din tayo dun sa violent star. Ayun. So, yung violent star na yun, it's either meron tayong mga problem darating on year-end or it's either may mga opportunity darating. Kasi may dalawang naman yan, side point of view ng violent star. Violent star is yung mas maging stronger tayo or mas maging positive tayo na to accept the challenge. Kaya itong year-end, we can say that mga calamity darating pa rin, pero kaya na natin siya i-handle na mabuti. Especially kung kunyari sa part ng Mindanao, pag part ng Mindanao kasi is more on the south area ng Philippines, di ba, buong map.
So South area kasi ngayon, meron number 2 star or sickness star. So maybe may feel natin medyo exhausted tayo, mga tao sa Mindanao. Mabilis tayo magkaroon tayo mga negative thoughts or negative emotions. So ang kailangan na natin doon is to overcome that para hindi tayo matamaan ng mga negative calamity or negative illnesses or mga sakit na darating sa atin. Kaya we need to be very careful on that sa mga people living in the South area or Mindanao. Ma'am, sobra isang buwan na lang at 2021 na. Ano po ba ang nakikita ninyong mga kaganapan pa? On 2021, we can see the positive side na it's either healing time, or it's either meron tayong mga opportunity na pwede natin gawin para mapabuti natin tong problema. Actually, 2021, meron din tayong bagong chart na. So this one, so mapansin natin, the center chart is number 6 na. So that means meron na tayong new beginning or new hope or healing energy na pwede natin i-feel for this 2021 na mas maging mabuti yung year. Oo, mas hindi, although sabihin natin nandun pa rin yung mga challenges, mga obstacles, no? Depende na yan sa tao kung paano natin siya i-handle or paano natin siya i-manage yung mga problem na dumadating. If we see the problem coming up and kunyari hindi tayo handa, hindi natin alam kung ano yung mga clarity natin or yung mga gusto natin gawin, we may feel na it is not a good year. Or if ever, yung feng shui flow natin for 2021 is a good chart, no? So, kumbaga meron din tayong mga blessings na darating. So, if we embrace that positive energy, of course, maraming tayong positive na makukuha. Maraming tayong opportunity makukuha. Kaya, I can say that 2021 is a healing year. Plus, you need to have a hardworking mindset para maging successful tayo for 2021. Ma'am, sa taong 2021, ano po ba ang ating mga maasahang posibleng mangyari pa para sa Mindanao? So you can see the south area. Kung 2020 is number 2, you can say no, number 2 this one. And on the 2021 is number 1. So number 1, it indicates a good leadership. So meaning, yung mga people in the Mindanao, they can have a good decision making. Number 1, they can have a good leadership. Or mga people there is more like, mas improve sila, mas innovative sila, na to think of a good solution or good action in every challenges na dumadating or every problems na darating. Tsaka pag sinabing star of victory, meaning every opportunity dumadating, magagrab natin siya kagad. So for the Mindanao area, no, mga people there, so mas ahead sila or mas think more on, mas magaling sila mag-anticipate kung ano yung mga kailangan gawin nila. Oo. Tapos meron din auspicious star. So meaning auspicious, may mga magagandang pangyayari darating. Might be, we can have mga good solutions sa problem natin ngayon or may mga medication na darating. Kaya may mga people na will help us. Kunyari, mas meron tayong mga kaibigan neighboring area that they can help us, no, in sa Mindanao area, no. So in terms of like yung living, o kaya yung mga basic needs, o kaya mga reliefs, no, o kaya anything na we can help dito sa area na to sa Mindanao. So dito magkakaroon ng mga mas maraming opportunity to be success in terms of like business. So mas magiging back to normal ganun, or mga people there is mas meron silang chance to improve their business or improve their investment, improve their life, ganun. Mas sila positive thinking. Ma'am Jean, mensahe po ninyo sa lahat ng ating mga kapusong Mindanaoan. So I wish everyone to have a happy and good energy for a good health, no, for this coming Christmas and coming New Year. So lahat lang tayo maging positive lang, huwag tayo masyadong affected emotionally or affected sa mga challenges na nakita natin. So all we have at the end of the day, we need to remember 3 things, no? So number 1 is to have good prayers. So every day, we can have spiritual being natin, dasal tayo, hindi natin iwasan yung mga negative. Tapos number 2 is we have set a new target goal for this 2021. So paano natin embrace, paano natin i-welcome, and kung ano yung mga target plan natin for 2021. And number 3, to stay positive always. So huwag tayo mabilis din ma-affected or ma-influence sa mga people na may bad intention or may mga negative energy.
So these three things will help you to gain good power for this 2021. Alright, maraming salamat po Ma'am Jean sa mga mahalagang impormasyong inyong ibinahagi ngayong umaga sa At Home with GMA Regional TV at ingat po kayo palagi. Yes, have a great day to all the Mindanao people and also good luck to everyone. Thank you. Mga kapuso, chillax mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV.